Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong October 30. And for today, we are going to talk about the glory of God in redemption. In continuation for our weekly series, na All for the Glory of God. Today's topic will be focused on Ephesians chapter 1 verses 7 to 8 na nagsasabing, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us, with all wisdom and understanding." Sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. So God allowed sin to reveal His redemptive plan. Hinayaan niya pong magkasala ang mga tao dahil meron ng plano ang Panginoon upang mapanumbalik ang glory. No? And God showered us with grace and forgiveness. Kasi kahit na tayo ay disobedient, up until now, no, we are sinners by human nature. Pero kahit na ganoon nga, binibigyan niya pa rin tayo ng endless opportunities as long as we can upang ma-redeem yung ating sarili. And lastly, God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. Yung kaluwalhatian talaga napupunta sa Panginoon. Kasi isipin mo, His one and only Son, handa niyang ibigay yun. Handa siyang maglaan ng ganun ka-importante para sa ikabubuti at sa salvation natin. So be humble before God's sovereignty. Huwag mo pong iisipin na yung grace ng ating Panginoon ay dahil sa mga good works mo. At hindi na grace yun. Ang grace po ng ating Panginoon, ginawa niya po yun dahil mahal niya tayo. Dahil sa kanyang kaawaan. And remember that Jesus suffered more. No? Dami-daming pinasan ni Jesucristo para lang sa ikabubuti mo, para sa salvation mo. Remember that always. And praise God for being a recipient of His love, grace, and redemption. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.